Sinubukan ko nang paliparin itong malaking ibon na niligtas natin. Hi, ako nga pala si Renzi Boy. Isang simpleng mamamayan dito sa bayan ng Quezon. Kaya tara, samahan niyo ako sa kaganapan ko ngayong araw. Bali, ang bala ko lang sana nung una ay titingnan ko lang to. Kaso, mas lalo ako naawa sa kanya nung nakita ko siyang umiiyak. Kasi kung mapapansin nyo guys, ay puro luha yung mata niya. Di ko lang alam kung dahil sa sakit or nalulungkot to. At kung ano yung naging pwesto niya kanina, hindi siya umalis. Pati yung tubig at pagkain na binigay natin sa kanya, hindi nabawasan. Kaya napagplanuhan ko na palabasin na siya ng kulungan. Kasi kung magtutuloy-tuloy to, hindi rin siya makaka-recover. Marami ako nabasa sa comment section na ang tawag daw sa ganitong ibon ay bakaw. Pero marami pang tawag, nakalimutan ko lang yung iba. At ang kinakain daw ng ganito ay isda or kaya naman ay shell. Kaya kung aalagaan natin to ay kailangan pa nating manguha. Kung bibili naman tayo ay sobrang mahal ng isda ngayon. Di daw kasi kumakain to guys na mga feeds tsaka patuka. Kaya pasensya na kayo kung yun yung binigay natin sa kanya. Yung mata nga nito hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Di ko lang alam kung tuluyan ang nabulag or masakit pa. Tsaka kahit binitawan na natin to ay hindi pa rin to lumilipad. Siguro nga hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakakita. Sobrang laki nga talaga nito lalo na pag binuka yung pakpak. Base sa kalkula ko ay mas malaki pa nga ito sa alaga nating uwak. Kaya marami din nagsasabi na ito daw yung tagak na kulay brown. Pero hindi ko na alam kung sinong papaniwalaan ko kasi magkakaiba sila ng lugar. Tsaka ang pinakamahalaga naman doon ay itong ibon. Wala na tayong pakialam kung ano man ang tawag dito. Tapos habang hawak ko siya ay sinusubukan ko siyang paliparin. Sa tingin ko naman kasi okay ang pakpak nito kasi paalang yung may sugat. At hindi nga tayo nagkamali kasi lumipad to. Yun nga lang dahil malabo yung mata niya ay nabunggo siya. Kaya sa una niyang paglipad ay sumabit siya sa puno. Nag-aalala nga ako kasi nakabalik ko yung leeg niya. Kaya ang sabi ko kay Otto ay kumuha ng pwedeng pansungkit. Ang sabi nga ng papa ko ay wag ko na daw galawin at hayaan ko na sa puno. Kasi maya-maya lang daw ay lilipad din yan. Kaso nga lang base sa pwesto niya ay para siyang nakasabit. Bukod pa doon sa puno na yan ay puro ligha din. Kaya kapag nagtagal to ay paniguradong kukuyugin na naman yan. Habang sinusungkit ko nga siya ay dumapo siya sa kawayan. Pero isang palang yung ginagamit niya. Bali kasi yun kaya walang kalakas-lakas. At nung lalapitan ko siya para damputin ay lumipad na naman. Parang utay-utay na nga bumabalik yung dati niyang resistensya. Umikot lang siya dito sa may likod ng bahay namin tapos pumunta sa kabila. Yun nga lang ay nabunggo na naman siya sa dahon ng niyog. Kaya kami ni Otay sobrang nagmamadali para puntahan siya. Narinig kasi namin may inahing manok doon at baka awayin. At pagdating namin dito ay nakalapag siya sa lupa. Ayaw namang damputin ni Otay kasi natatakot. Sobrang laki ba naman eto guys tapos mahaba pa yung tuka. Huhulihin ko na nga sana siya ang kaso nga lang ay lumipad na naman. At sa puntong ito ay nabangga na naman siya ulit. Kaya dito ay hindi ko na siya pinatakas. At napansin ko na yung mata niya ay utay-utay nang bumabalik. Di pa nga lang ganun kagaling pero dito sa kabila ay okay na. Kaya pala lipad na rin siya ng lipad kasi meron na siya nakikita. At ang sunod kong naging plano ay dalhin siya sa mas malawak. Yung wala masyadong puno na pwede niyang pagbanggaan. Sa sitwasyon niya kasi ngayon ay hindi siya makakalipad ng mataas. Kaya hindi rin magkakaari kung ipipilit natin siya dito. Baka mas lalo lang siyang masaktan kung magpapatuloy yun. Meron namang malapit dito guys na malawak na bukid. Kaya kahit medyo malabo yung mata niya ay wala siyang pagbabanggaan. Sa tingin ko naman ay kahit i-release na natin to ay kayang-kaya na niya. Sa gubat kasi siya nakatira kaya dito rin siya nararapat. Napansin niyo din ba na mas lalo siyang sumigla nung papakawalan natin? Samantalang nung nasa kulungan ay langaw na lang ang kulang. Tingnan yung mabuti, dire-diretso na yung paglipad niya. Siguro nga ay nakapag-ipon na siya ng lakas. Dahil kung nangihina pa yan, hindi siya makakalipad ng ganun kalayo. Pagkalpas natin sa kanya guys, ay agad din siyang nawala. Nagtitingin nga kami dito sa puno na malapit at baka sumabit na naman. Pero wala talaga siya, siguro nga ay nagdire-diretso na. Mas okay na din tong ginawa natin sa ikakabuti niya. Sana nga lang ay gumaling agad siya at mabuhay pa ng matagal. Tuping kasi sa akin!